Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol kay GMX. Ayan, isa po itong requested na video kung saan ay mula po kay ka-crypto na sabi po niya rito ay ayan, pa-update naman ang GMX. Kaya ayan, yan po ang siyang ating gagawin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, bago tayo magpatuloy ay ano nga ba ang GMX? Para sa mga hindi po nakakakilala kay GMX ay ayan po siya. Ang current market price po nito ay naglalaro po ngayon dito sa $44.83. Kaya ayan, yung kanyang market cap ay nasa 409 million dollars. Kaya ayan, na top 86 po siya. Kaya mataas po yung kanyang ranking dito sa market cap. Kaya ayan, yung kanyang volume naman ay bumagsak po ng bahagya ng 4.44 pero ayan, nasa 35 million yung kanyang trading volume. Ayan, mataas na rin yung kanyang ranking, nasa 121. Kaya nagpapakita lamang na talagang matibay ang foundation ni GMX. Ayan, yung kanyang contracts ay gumagamit po siya ng Avalanche C-Chain. Yan po yung kanyang gamit. Yan, meron po silang website, Twitter. Yung kanilang rating ay nasa 4.2%. Binigyan po sila ng 4.7 ni Cyberscope. Dito kay Certic ay 4.6. Si Token Insights ay 3.3 na stars. Kaya ayan, mataas na rin po yung kanyang rating. Kaya ayan, solid na solid po ang GMX. Yan ay wala po tayong nakikita na audit nito. Ayan, wala po siyang audit. Pero yan, ang tataas naman po ng kanyang rating. Yan, available po siya sa Binance. Yan, available siya kay Binance, kay KuCoin, Kraken, yan, Bitstamp, Trader Joe. Yan, marami pang iba. Halos mga kilalang mga crypto exchange. Ayan, check natin sa centralized exchange. Ayan, Binance, KuCoin, Kraken, Bitstamp, HTX, OKX, Bybit, ayan, at saka kay Gate.io. Ayan, marami pa po yan. At yan, sa mga decentralized exchange ay ayan, kay Trader Joe, Uniswap, ayan, at marami pa yan. Ayan, ang GMX News. Ayan, wala naman pong gaanong balita ngayon na ayan, major na balita, major event. Ayan po si GMX, a decentralized exchange for trading perpetual cryptocurrency futures with up to 50 times leverage on popular cryptocurrencies like BTC, ETH, and more. Ayan po pala ang feature ni GMX. Isa po pala itong perpetual na cryptocurrency futures na yan, trading. Yan, nagbibigay po sila ng ayan, ang taas po ng leverage nila, 50 times. Yan, sa mga cryptocurrencies na tulad nila Bitcoin, Ethereum at saka marami pang iba. Kaya ayan, meron po talagang mga traders na naghahanap ng mataas na leverage katulad nito, 50 times. Kaya ayan, isa po si GMX ang na nagbibigay sa yan, napakataas na leverage na ganito. Ayan, the platform launched in September 2021 as Gambit Exchange. Ayan, the date, GMX has total trading volume of $130 billion and 283,000 total users, making it the leading derivatives DEX on Arbitrum and Avalanche. Ayan. Dami po pala niyang yan, yung kanyang trading volume ay ang laki, $130 billion at saka yung yan, sobrang dami na rin po ng kanyang mga users. Umaabot ng 283,000. Kaya siya po ang nangunguna bilang isang decentralized exchange dito kay Arbitrum at saka kay Avalanche. Ayan, yung kanyang pangalan po pala ay Gambit Exchange. Kaya po pala GMX.
At ayan po mga ka-crypto, kung gusto pa nating kilalanin si GMX, ay ayan, basahin po natin yung mga founders. Ayan, basahin na lamang po natin dito. Nandito naman po lahat ng mga gusto nating malaman dito kay GMX, maging kung saan po tayo pwedeng bumili rito. Ayan, nabanggit naman po natin kanina yung mga exchanges dito. Ayan, halos lahat ay pwede po tayong bumili ng GMX token dito. Ayan, pwede na rin natin bisitahin yung kanilang website. Ayan, at yan, pwede na rin po tayong pwede na rin po natin silang kontakin sa kanilang mga social accounts. Mayroon silang Twitter, Discord at saka Telegram accounts. At ayan, dito na po tayo sa technical analysis. Ayan, umpisan po natin dito sa weekly chart time frame. Ayan, nakikita po natin na ayan po yung kanyang kalagayan ngayon dito sa weekly chart time frame natin, kung saan ay ayan, bumabagsak na rin po siya. Ayan, kasi bearish market po kasi tayo nitong mga nakalipas na ayan, halos nakalipas na taon hanggang ngayon ay nasa bearish market condition tayo, kaya kitang-kita na bumabagsak ito. Ay nag-umpisa yung kanyang pagbagsak noong mga April 2023. Ngayon din pong taon ito. Kaya umakyat po siya, nag-umpisa po siya, lumabas po siya or nalista po siya dito kay Binance noong October 2022. Ayan, nung nalista po siya rito ay yan, bigla po siyang umakyat. Yan, umakyat po siya hanggang April 2023, pero mula po rito ay nag-umpisa na po siyang bumagsak at sumabay sa bear market. Yan, nagtuloy-tuloy po itong bumagsak at ngayon ay nakabawi na po siya ngayon. Naka-recover po siya nitong mga September. At ngayon ay umaakyat po siya. At ngayon ay kasalukuyan po niya itong kasalukuyan po niyang binabasag ang dalawang resistance line natin dito. Ang trend resistance line natin dito at ang horizontal resistance line natin dito sa 43.30. Kaya kung pag siya po ay nagtagumpay sa pagbabasag dito, ayan, kung nagawa po niyang mabasag ito at nagsara dito sa ibabaw ng dalawang resistance line natin dito, ay yan nga, malamang ay aakyat siya. Posibleng magkaroon muna siya ng retracement dito kasi dalawang resistance line yung kanyang binasag. Ayan, kung matigas po talaga yung binasag ng market na resistance line, ay sa kadalasan ay nagkakaroon muna ito ng retracement. Yan, para magkaroon ulit ng buwelo bago ito magpatuloy sa kanyang pag-akyat. Kaya yan, ganyan po yung aking nakikita na projection dito. Kung pag sakaling nagkaroon ito ng kung sakaling nabasag niya ito, ay yan, magpapatuloy po ito sa kanyang pag-akyat at maaring umabot ito hanggang dito sa kasunod na major support line na 57, major resistance line na 57.62. Kaya yan, ito naman po yung kanyang isusunod na babasagin. Kaya ayan, pero kung pag nag-failed po ito, kung ito ay nabigo sa kanyang pagbabasag, ay ayan naman po, posible po itong babagsak. Ayan. Babagsak po ulit siya papunta rito. Ayan. Para siguro ay magkaroon ng retracement para muling makaipon ng kanyang sapat na puwersa or sapat na puwersa yung mga bullish para muli itong umakyat. Kaya ayan, may posibilidad pa rin po. Pero base po sa ipinapakitang aksyon ngayon ni GMX ay ayan, mukhang mataas naman po ang posibilidad na siya ay magtatagumpay na mababasag niya, magagawa niyang basagin yung dalawang resistance line natin dito. Ayan po, pinagsabay po niya. Kitang-kita naman natin na ayan, pinagsasabay niyang basagin yung dalawang resistance line natin dito. Kaya ang tindi po ng puwersa ngayon ng bullish market ni GMX. Ayan, biruin mo naman, pinagsabay niya yung dalawang matitibay na major resistance line natin dito. Kaya ayan, kung sakaling nabasag niya na ito, ay magkakaroon siya ng matibay na support line at hindi na ito basta-basta madaling babagsak or babalik dito sa ilalim. Kaya yan po ang aking price projection dito sa weekly chart time frame. Dito naman po tayo sa ating daily chart time frame. Ngayon ay dito naman ay mas nakikita natin yung price action ni GMX, kung saan ay yan nga,
binabasag niya yung dalawang major resistance line natin dito. Pero meron po tayong isang daily na trend resistance line dito kung saan ay mukhang ito po ngayon. Yan, pangatlo na resistance line natin dito. Ayan, yung nakikita natin, kaya ang tindi ng mga resistance line na sinusubukan niyang basagin. Pero kitang-kita naman po natin dito na may sapat, mukhang may sapat naman po na pwersa ang mga bullish para basagin ang yan, maging ang resistance line na ito, trend resistance line natin dito sa daily chart. Yan, kitang-kita naman po natin na magkatugma yung dalawang indicators natin. Yan, ang ganda po ng pagkakaporma ng ating Hall Sweet indicator at maging ang ating QQE mode indicator dito. Kung pag nagpatuloy po na ganito, ayan, habang kapag nagpatuloy po na nagiging malusog yung ating Hall Sweet indicator, ay sa tingin ko ay matutuluyan po talaga na tuluyan pong mababasag niya ni GMX ang tatlong mga resistance line natin dito. At syempre, maging yung ating QQE mode dito ay dapat na patuloy na lumalaki yung mga sukat ng ating QQE bars. Kumbaga, nanatiling ganyan po yung ipinapakita ng ating dalawang indicators, ay ayan, masasabi ko na mataas ang posibilidad na magtatagumpay si GMX na ayan, lampasan or basagin yung mga resistance line natin dito. Ngayon ay meron po tayong nakaharang na naman dito na isang minor resistance line na naman dito sa 50.06. Ayan. Pero sa tingin ko ay hindi na po ito gaanong matibay na ditulad ng mga resistance line natin dito na halos magkakadikit. Sa tingin ko ay baka dadaanan niya lamang ang 50.06 na minor resistance line natin na ito. At yan, hanggang sa mahit niya po ang 57.57. Yan naman po ang aking price projection dito sa daily chart time frame ni GMX. Ayan, kung sakaling nabasag niya ito ay ayan. Dito muna tayo. Ayan, kasi posibleng baka maubos na rin yung mauubos yung pwersa o yung bullish momentum ni GMX sa pagbabasag sa tatlong mga resistance dito, at mukhang siguro ay baka hinang-hina na siya at mukhang baka kakailanganin po muna niyang maglaro dito sa 50.06 hanggang sa muling makaipon ito ng sapat na pwersa bago ito magpatuloy sa kanyang pag-akyat. Kaya yan, hanggang dito na lamang muna yung ating target. Yung price target natin dito kay GMX 50.06. Yan, pero yung pinaka price target po natin dito ay ang 57.57 kasi ito po yung sunod na major resistance line natin. Pero yan, sana nga ay magsara yung candlestick na ito dito sa yung kanyang katawan ay dito sa ibabaw ng trend resistance line natin dito. Kasi kung pag dito siya nagsara ay ayan, mataas po ang posibilidad na magpapatuloy sa pag-akyat ang market price ni GMX. At ayan, yan ang update natin kay GMX para kay ka-crypto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.